News Updates. Sa ating mga balita, driver at 11 iba pa arestado sa pagbebenta ng pekeng sabong panlaba sa Sorsogon City. Truck na nahulog sa gilid ng highway sa Cotabato, isa patay. Dating senador at human rights lawyer na si Rene Sagisag na mayapa sa edad na 84. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Arestado ang 12 individual dahil sa pagbebenta ng pekeng sabong panlaba sa mga motorista sa Sorsogon City. Batay sa mga otoridad, ito'y kasunod ng mga reklamong natanggap nila hinggil sa modus ng grupo kung saan paparahin ng isa sa kanila ang isang motorista at saka dudumugin ng iba pa upang bulahin na bumili ng sabong panlaba sa oras na huminto ito. Lumabas din sa investigasyon na walang kaukulang permit para magbenta at walang sapat na dokumento ang ibinebentang produkto ng grupo na pawang nagmula pa sa Bagong Silang sa Quezon City. Reklamong swindling kahaharapin ng grupo habang tiniketa naman ang driver ng van na kanilang ginamit sa modus. Patay ang driver ng Elf Truck makaraang mahulog sa gilid ng highway sa Barangay Dualing sa Aliosa, North Cotabato nitong Martes ng hapon. Ayon sa ulat ng pulisya, galing sa Panabo City sa Davao del Norte ang truck para maghatid ng isda at pauwi ng Zamboanga del Sur nang mawalan umano ng kontrol ang driver nito na si Marjon Formento, 35 anyos, hanggang sa nahulog ang sasakyan sa bangin dakong alas 3 ng hapon. Bumunggo ang ulo ng driver sa puno ng niyog at dumiretso ang truck na nagresulta sa agaran niyang pagkasawi. Sa kabutihang palad, ligtas sa trahedya ang pahinante ng sasakyan na nagtamo lamang ng galos sa katawan. Namayapa na sa edad na 84 ang dating senador at human rights lawyer na si Rene Sagisag batay sa anunsyo ng kanyang pamilya ngayong araw. Isa si Sagisag sa mga kilalang oposisyon na nakulong noong martial law sa kasagsagan ng liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Nanungkulan din siya bilang presidential spokesperson ni dating Pangulong Corazon Cory Aquino bago siya tumakbo bilang senador taong 1987 sa ilalim ng Partidong Liberal. Naging chairman din siya ng Senate Committee on Ethics and Privilege and Ad Hoc Committee sa Bataan Nuclear Power Plant at pangunahing may akda ng Ombudsman Act of 1989. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. at inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.